Mayong gabi sa tanan. Human sa pagkadungog ni Maria sa gisulti sa anghel kagabi ngadto kaniya nga ang iyang igagaw nga si Isabel unom kabulan ng mabdos. Human sa announcement, immediately Mary set foot on a journey in haste. Gadali gyud siya, no? To visit her cousin's house. It has been a customary practice alang sa mga Jewish women na kung adunay membro sa ilang mga pamilya nga magmabdos, ila jud ng renderan o serbisyo. Ila jud ng adtuon aron tabangan ang maong babae kay sila'y maoy mo puli, no, sa mga responsibilidad sa maong babae diha sa ilang panimalay. Of course, lisod kaayo sa usa ka babae nga buros nga maghimo gihapon ka sa mga buluhaton sa panimalay. Kay sa naandan o sa kinaiya sa mga Hudiyo, ang babae narayud kas balay. Mga lalaki rayoy gitagaan sa pribilehiyo sa pagtrabaho. Unang ang responsibilidad sa babae, pag-amping sa mga anak, pag-atiman sa mga anak, o usab paghimo sa mga buluhaton sa panimalay. Ilisod alang sa usa ka babae nga muhimo sa imong mga katungdanan sa panimalay kun buros ka. Ug mao ni ang nasa una-una ni Mama Mary. Munang immediately in haste ni lakaw dayon siya, ni travel siya aron pag-adto sa balay sa iyang igagaw nga si Isabel. Sa giingon sa itong intro ganina, 120 kilometers ang gibaklay ni Mama Mary. Akong gi-research ganina, kung unsa kalayo yun ang Nazareth to Jerusalem, it is about 90 miles. Na kung i-convert ni mo na ngadto sa kilometro, 144.8 na kilometro. It is a 9-day walk baklay ra. Og dili lalim, she traveled alone. Siya ra ang ni-travel aning panahona aron lamang magkaadto sa panimalay sa iyang igagaw nga si Isabel. And remember, buros na siya aning panahona. No, buros na siya aning panahona. This account of the visitation reveals Mary's thoughtfulness and profound receptivity to the action of the Holy Spirit. Kung magisgot tag thoughtfulness, ang pagkamanggihuna-hunaon sa tao. Si Mama Mary, manggihuna-hunaon sa kahimtang sa iyahang igagaw. Knowing that Elizabeth is already on her 9 or 6 month of pregnancy, ang babae nga buros nga ani ining bulana is very kanang critical. Ang pingonon kaayo, very fragile. Ang pingonon kaayo. Because kaning panahon na, dinhi kaayo kusugtong katong miscarriage gani nga pwede makuhaan ng babae. Either mabugatan ka sa mga trabaho nimo, pwede nga makuhaan ng babae. Either matumba ka, pwedeng matayog ang imong taguangkan, pwedeng makuhaan ng babae. Ug si Mama Mary, nakasabot ni ana. Nakakita siya sa panginahanglan, sa kadelikado sa sitwasyon sa iyang igagaw. Mao nang, bisag buros siya, naa siya kaugalingong panginahanglan, naa po siya kaugalingon nga kahimtang. Pero, mas giuna niya ang sitwasyon sa iyang igagaw nga si Isabel. This is how very thoughtful Mama Mary is. Yung nani siya ka, manggihuna-hunaon. Receptivity, of course, following the prompting of the Holy Spirit, maupod ni ang plano sa Espiritu Santo. Bisag wala nagisultian si Mama Mary nga mulakaw ka adto sa balay ni Isabel, kabalo na si Mama Mary. And this is the prompting of the Holy Spirit. Wala na siya, dili na siya angay sultian pa. Dili na siya kinanglan ingnan pa nga adto sa balay ni Isabel.
It is in her voluntary act kanang sa iyang kaugalingon nga kanang paghuna-huna nga kinahanglan muadto siya sa panimalay sa iyang igagaw nga si Isabel. And this is the reason why nganong si Mama Mary ni bisita ngadto sa balay sa iyang agaw nga si Isabel. It was not an ordinary visit. It was a visit with purpose, no? Alang kang Mary. Og mauto ang purpose sa iyang pagbisita ngadto kang Isabel. Visiting someone is always a noble act. Ang pagbisita sa usa ka tawo, usa gyud ni ka maayo nga buluhaton, usa ka maayong buhat. It is an act of respect. Siyempre, kung mibisita ka sa usa ka tawo, imong girespeto, no? Ang maong tao, imo siyang kanang gitagaan og pasidungog, tagaan nimog bili diha sa imong kaugalingon. It is an act of care. Kung mobisita ka sa usa ka tawo, na hinumdum kaniya, mo nang muadto kaniya aron pagpabati kaniya nga aduna kay pagtagad, aduna kay kanang affection ngadto kaniya. Kung mobisita tag usa ka tawo, it is an act of gratitude. Gratefulness nga pagkamapasalamaton nimo nga imo siyang gi-recognize as part sa imong kinabuhi. Imo siyang gi-recognize nga importante pod nga kabahin sa imong kinabuhi. Munang, this act of visiting someone is a very noble act nga angay natong hinumduman. Which is angay po nato ning pamalandungan karon, no? Unsa ka importante ning mobisita ta, unsa ka importante ning buhat pagbisita. Nowadays, murag wala na kay ning gitagaan og importansya sa mga batan-on kining mubisita sa panimalay sa atoang hinigugma. Rare na kayo na nga adunay manag-uyab nga ang laki moadto sa panimalay sa babae aron mubisita. Dili mo makaingon nga tinigulang ng styla. Kana na der, old kana na. Tinigulang na, kinaraan na. Ayaw ninyo nagtawaga nga kinaraan. It is always a noble act nga mobisita ka sa panimalay sa imong uyab tungod kay respeto na dili lamang ngadto sa imong uyab kundi usab sa ginikanan niya. Third year ko, ako mahigugma man jud ko nga pagkatawag yun. Grade 3 pa lang na nakoy crush. Ingon anak ko ka igaton. Crush rapod pero dili ko kaingon. Kay kana bitong giingon sa kanta, no? I love you na lang sa tago. Sige ra kog I love you sa babae nga kung gikaibgan. Pero sa hilom og sa tago ra gyud. Third year ko adunay transferi gikan sa Siraway nga ni transfer dito sa mga sa Sibuko. Gikan siya sa katong piyakan nga baryo. Kanang mga nagpuyo diha, mga mostly nila diha mga mistisa. Matong pag-abot niya sa Sibuko, very attractive siya. The first moment nga nakita nako siya, na starstruck ko sa iyang kagwapa. Dayon, katong akong crush gika grade 3, nalimtan na nako siya pagkabot og third year, kay nabalhin natong bayana. Ang akong gihimo nadto, gusto kong mabisita sa iyahang boarding house. Kay boarding house raman sa didto. Pakuyo ko sa akong amigo kay kanang wala man ko'y kaisog nga matubang o babae. Matong pakuyo ko sa akong amigo, namisita minadto niya, dayon gabi man to, dayon samtang niabot mi sa ilang boarding house, nanuktok mi, kung sa inyong tuyo, kanang pwede mi mamisita ni kuan. Sige, dayon mo. Nagkaon para ba siya? Okay ra, paabot rami. Maklaro raman pod, no? Tuwa sa kusina, samtang nagkaon siya, dayon,
Ang bayi, kanta-kanta siya. Kanta sa akong hinumduman ngayon kanta ato is katong luha sa ages. O akong kantahon para ninyo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Nindot kayo sa tingog, pero diri rin siya nasango. Ngunit nang ikaw ay yakapin. Ngunit nang ikaw ay yakapin. Matay, akong kauban gisura man ko, hala bay, suban, magkini mo panguyaban bay. Nadala kog sura sa akong amigo, pero umansag hug ka ng panghugas og plato, giatubang ko niya, awa na, ibiyaan ko sa akong kauban. Atubang mi sa akong gipamisitaan, pero wa na, nangurog na ko. Giingnan ko sa babay nga, samang ka, mamisita ka o magpaandar o kuryente? Ano man? Maramang kag-generator diha? Kay kurog na ko. Wa gyud nahimo tong pagpamisita ato kay man ko kaingon. Sige ra man ko pakurog sa kong lahos dito. At least ni-try ko sa pagpamisita. Okay? Nindot ba yung budang pamisitahan ta? No? Nindot ba yung budang pamisita ta? Ayaw ingnan ninyo nga mga batanon nga old school na, tinigulang na. Atong hinumduman, ang buhat pagbisita o sa kabuhat pagrespeto. Ayaw sugot. Nga tsatan ra ka, tiksan ra kas laki, magkita dayon mo sa plaza, manglaag dayon mo. Ipabati po ang imong dignidad sa imong pagkababae. Masa ka easy girl, kay dali ra kayo dadon, ano yung mga lugara? Dad siya una dito sa inyong balay. Patubanga siya. Nato sa imong mga ginikanan. Adi manggoder kay umukuyog siya sa balay, baka dili plan sa kagustuhan sa kong mga ginikanan. Ayaw pag una-una ana, mas ninot gani ng maila-ila sa imong mga ginikanan tungod kay ang atong mga ginikanan taas na kay nagkasinatian sa kinabuhi. Makabalo siya o makaila sila sa mga tao tungod sa ilang kataas na kasinatian sa kinabuhi. Tagai o higayon, ako makauyab manggani ka, at least madala ni mong atos balay, mabisita ka niya dito sa balay, dili lang diha sa imong boarding house pod. Ayog sugot nga madala ka kanunay sa kana, no? Sa imong uyab nga kontento ra ka nga naaramos gawa sige kita, sige uban adtos balay. Dala sa inyong balay kay importante kay na, no? Importante kay na. Ikaduha nga angay po natong tagaano pagtagad, ining buhat pagbisita, kini mobisita ta og mga higala sa kinabuhi, no? Mga higala sa kinabuhi. Siguro natay mga friends nga dugay na natong wala igkakita, mga friends nga dugay na natong wala na meet. Mas mahirap po na, no? At least na ipanahon, manang importante ganin ang maapiltag mga alumni homecoming, no? Adunay tapok-tapok sa itong mga classmates sa una nga mo apilta tungod kay ay pundoan ang kanunay sa inyong balay, gikinahanglan po ka og laing ka istorya tungod kay makatabang pod ang inyong pagkanabang panagtabi uban sa imong mga karaang classmates sa una tungod kay it is kanang naingon anak ka karon tungod pod no sa mga kasinatian nimo uban sa imong mga higala sa una. Manang makatabang yun nga kanang mubisita pod ta sa tuang mga old friends sa una. Kinahanglan pod tang mubisita sa tuang mga igsuon nga mga masakiton. Kung ang tao gani magsakit, kinahanglan na siya tambal. Pero naapay mas lain nga gikinahanglan sa usa ka tawo nga masakiton, ang presensya sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Nakoy kauban sa seminaryo sa una nga kung hilantanon na siya, bisag unsang klase na nga sa paracetamol ang iyang imnon, di gyud na siya maulian. Dugay kay maulian. Pero inigabot sa iyang mama niya, inigabot sa iyang pamilya, bisag wala ni inom og tambal, tingala na lang ka nakalit na lang siya ulian, no? Naulian siya kalit. Tungod kay
ang presensya nato sa atong pagbisita makaalim na, makakonsole na, makakomfort na sa mga tao na nagsakit. Kung namang ganitay mga higala o mga pamilya nga nagsakit, ayog itago sa inyong mga kwarto. Nanginanglan na sila presensya. Kadaghanan na to kung aduna tayo mga hamtong nga masakiton, atong ipundos kwarto, atong itago sa atong mga kwarto. Ikaw nga nagsakit aning panahon na tuwa pa kagipriso sa kwarto, unsa na lang imong bation ana? Nag-inusara ka sa imong kwarto. Atong itago sa kwarto tungod kay maulaw ta. Atong itago sa kwarto tungod kay mahasol ta. Bakod dala niya kapuyan na ta. Kapuyan na ta. Imagine na imong kaugalingon kung ikaw kuno'y magsakit, ibutang ra kag kwarto. Unsa kay imong bation? Dili lalim nga mag-inusaras kinabuhi, samot na kong nakay gibati. Ipagawas na aron kana bang mabisita po siya, no? Sa ubang membros pamilya tungod kay dako kaayog ikatabang ang presensya kaysa sa kanang tambal nga giinom sa usa ka masakiton. Ikaupat, kinahanglan putang muhatag og importansya sa pagbisita sa tong mga ginikanan. Sa unang mga bata pa ta, mag-ilog ta sa tuang mama ug papa. Ako, mao gyud ako nahinumduman kay mama man ko, mamas boy man ko, mama gyud akong gunitan. Ako si mama. Ako may igsuon dito sila ang papa. So mag-ilugan na iba. But kung matigulang na gani ta, dili na ta mag-iluganay o ginikanan. Mahitabo, tukluranay na ta sa itong mga ginikanan. Kung sa una mga bata, mag-ilog ta. Nga, ang atensyon sa itong mama, sa itong papa, padulong nato. Pero karon ng atong mga ginikanan, nga tigulang na, nga nanginahanglan sa itong atensyon, ato na dahil itulod-tulod. Ikaw na pod kang mama be, ikaw na pod kang papa be, gikapoy na ta tungod kay kapoy na mag-atiman og mga tigulang, gikapoy ta moatiman sa tuong mga ginikanan mo nang atunan lang dayon itulod-tulod. Graduating ko sa una sa seminaryo, na-assign ko sa usa ka barangay og niadtong barangaya seminarista ko adto. Isa ka bulan ko dito nako nakita nga adunay tigulang nga naluoy ko ba nga nagkabo siya gadala siya og duha ka galon nga sa iyang pagkabo niya gabakuod jud siya dayon gabako siya dala sa duha ka galon. Motong giduol inkunay ako'y dala sa imong galon asa inyong balay. Sa kung una kisa bagugpoy mga apo ug mga anak nga way puangon nga ilang tugtan ang ilahang ang tigulang nga maoy kanang mga bupa og tubig. Motong gingnan ko niya dito ra among balay dong. Sige nay, ako ning ihatod dito nay. Nilakaw ko ako ipangutana ang silingan ko. Si nanay rin naginusara ng balaya o brother Sierra. Ko mao ba? Asa di ang mga pamilya anak? Napaman yung mga anak, brother, naman yung mga apo, pero ipasagdaan naman na nila. Mga anak-anak, mga professional naman unta. Nanay police, nanay engineer, nanay maestra. Pero, ilang ipasagdaan, ilang ginikanan, ilang inahan, nga naginusaraan ng balaya. Masay makaako ta anak. Marag, kana ba ako nga nakakita sa kahimtang sa maong tigulang, sakitan kong naglantaw adto tungod kay naay mga anak nga makaako ug biya sa ilang maginikanan tungod kay hasol na sila at imanon. Itulod-tulod na nato tungod kay hasol na sila. No? Dili na sila magamit sa tong panimalay. Gahatag ra sila dugang kahasol. Dili baya ta maingon ani karon kung wala ato mga ginikanan. Utang baya nato ang tanan
sa atong mga ginikanan. Although sa kong klase no, apil magyud na didto, walay responsibilidad ang anak nga motabang balik ngadto sa ginikanan. Tungod kay mauna ang katungdanan sa mga ginikanan sa paghatag sa tanan para sa ilang mga anak. Dili required nga ang anak mohatag balik og tabang sa ilang ginikanan. Pero out of gratitude makahimo ta anak. Utang nato ang tanan sa itong mga ginikanan. Sa dihang akong mga igsuon, nanarbaho na, kumanghod, nas barko, ako ang magulang, tuwag Saudi. That time, pari na ko, na-assign kong baligian, akong nabantayan, marag ako na lang may bisigig bisitas balay. Wala ko nang winta po, wala ko na moyboy. Pero akong gingnan akong mga igsuon, kung kanos aman mo manguli, kanos aman mo mubisita sa itong mga ginikanan. Di manggod nung kanang busy mangu kayo ng akong magulang pod, kuan magudbay kanang busy bay ko, busy? Ako gani. Nga mas daghan kong schedule pero makalugar magani kong bisitas sa itong mga ginikanan. Kamod ay, ilang una-una, dako kay gasto mo uli, dayon, balik na pod. Munang nasa ilang una-una. Ko, ayaw bayag moabot sa punto pohon nga inig ngay usa mamatay nila dayon inig-abot sa haya magbasol-basol mo magilak-hilak mo pasaylo ako wala ko nakabisita ninyo pasaylo ako wala ko nakabisita ninyo ayaw ba igug pakitaan ninyo anak kay baka malapuruan ta mo panguli mo mintras na pa mo higayon oras nga makabisita sa atong ginikanan. Nagsabot sila og uli, dayon nagsabot mi og kuyog. That time nag-arkila ko og sakyanan, gilaag namo among ginikanan ato may Bukidnon, Cagayan. 5 days ming nang laag isip tanan kami pamilya. Uli kumi og Biyernes, ako pag-abot sa balay ni uli dayon ko tungod kay napa man koy obligasyon nga ma-schedule. Ako mga igsuon, ako manghod pagkaugma pa siya ni uli, ni balik og Manila. Ako ang magulang pagkas Domingo pa siya ni Lakaw. Pagka Lunes, ayha pa namatay ako ang amahan. Og iyang gipaabot to na magtapok may tanan. Manang, namatay akong papa nga wala siya nag-uol. Nalipay siya tungod kay katong usa ka semana namo nga laag, iya gyud tong gikalipay pag-ayo. Iyang gipasalamatan ang presensya sa iyang mga anak na nagkatapok atong panahona. Ug namatay siya nga gaan ang iyang naong. Namatay siya nga malipayon. Ug matunging na akong mga igsuon, what if namatay si Papa nga wala mo? What if namatay si Papa nga wala tanang kakuyog? Baka magmahay mo. Baka magmahay ta. Manang mga igsuon, bisita po ta sa itong mga ginikanan. Mintras na tahigayon o panahon, bisita ta. Kay dili tanang oras, kanunay silang pwede na tong ikauban. Ayaw pagdinalo sa imong oras. Ayaw kasayang sa imong mga magasto. Kay ang kwarta makita ra ang oras o higayon, dili na. Tagaan na to o ngimbog aton ang kaimportante nining buhat pagbisita. Dili lamang sa tuang mga higala, ginikanan sa tuong uyab, sa tuang mga igsuon nga nagmasakiton, bisita po ta sa tuong mga ginikanan. And lastly, bisita po ta sa balay sa Ginoo. Kini nga tong gibuhat karon nga pagbisita matagabi nining balay sa Ginoo. Dili lang unta ni maghatod kanato ngadto sa atong mga gitinguha nga aduna tay gipangayo ngadto sa Ginoo. Kun dili ang atong gihimo nga pagsimba matagabi mo'y maghatod kanato ngadto sa dugang nga pagpakigsuod sa Ginoo. Unsa man ang mahatag ang tanan nga imong gipangayo pero layo pod imong relasyon ngadto sa Ginoo. Mas importante ang atong pakigsuod sa Ginoo
kaysa sa mga butang nga itong madawat gikan sa itong mga gipangayo. Unta, sama kang Maria, tagaan na itong imbugaton ang buhat pagbisita sa mga mahal nato sa kinabuhi.